Sa bawat lagutok ng sapatos sa makintab na sahig ng gym, sa bawat dabol ng bola na umaalingaw sa apat na sulok ng court, isa lang ang tinititigan ko. Hindi yung score ng electronic board, hindi yung coach naming namumula ng muka sa kasisigaw, kundi siya, si Paulo, ang team captain namin, ang hari ng court at ang sekretong laman ng puso ko na matagal ko nang itinatago. Araw-araw, nagpapanggap akong bro lang ang turing ko sa kanya. High five kapag nakashoot, malakas na tapik sa balikat at tawanan sa locker room. Pero sa likod ng mga ngiti at pilit na brusko kong kilos, may nakatagong lihim na kasing bigat ng bola ng basketball sa dibdib ko. Dito sa court na to, nagsimula ang paghanga ko. At dito rin pala magbabago ang takbo ng buhay ko sa isang gabi na walang ibang saksi kundi ang mga patay sinding ilaw ng gym. Ako si Alex, isang shooting guard sa varsity team ng aming universidad. Para sa marami, isa lang akong tipikal na estudyanteng atleta. Puro laro, puro ensayo, minsan nagkakraming sa exams. Pero sa loob ko, may digmaang nangyayari araw-araw. Isang digmaan sa pagitan ng utak kong nagsasabing, itigil mo na yan, delikado. At ng puso kong pilit isinisigaw ang pangalan niya. Si Paulo, paano ko ba siya ilalarawan nang hindi ako nagtutunog baliw na tagahanga? Siya yung tipo ng player na kapag nasa loob ng court, nag-iiba ang aura. Seryoso, focused, walang sinasantok kahit sinong bantay. Pero kapag nasa labas na, siya yung pinakamalakas tumawa. Yung laging nanlilibre ng fishball pagkatapos ng practice. Yung laging nandun para makinig sa problema ng mga teammates namin. Siya yung perpektong kombinasyon ng lakas at kabutihan. At yun ang dahilan kung bakit nahulog ako ng ganito kalalim. Nagsimula ito nung freshman year namin. Pareho kaming rookies. Parehong kinakabahan sa tryouts. Nagkadikit kami dahil kami ang laging magka-partner sa drills. Naalala ko pa nung unang beses niya akong tinulungang tumayo nung nadulas ako sa scrimmage. Inabot niya ang kamay niya. Ngumiti siya at sinabing, "Kaya mo yan pre, tayo lang." Yung simpleng hawak na yon, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Doon nagsimula ang lahat. Ang simpleng paghanga sa galing niya ay nauwi sa pagnanais na laging nasa tabi niya. Lumipas ang mga taon at naging matalik kami magkaibigan. Best friends, ika nga nila. At yun ang pinakamasakit na parte. Ang maging pinakamalapit na tao sa kanya. Pero hindi mo masabi ang totoo mong nararamdaman. Alam ko ang paborito niyang kulay, ang ayaw niyang ulam, ang mga pangarap niya para sa pamilya niya. Alam ko kung kailan siya malungkot kahit nakatawa siya. Pero hindi niya alam na sa bawat "I love you bro" na sinasabi namin bilang magkakaibigan, iba ang ibig sabihin sa akin nun. Ang basketball court ang naging santuaryo ko at piitan ko rin. Ito ang lugar kung saan malaya ko siyang napapanood. Kapag nag-iensayo kami, bawat galaw niya ay kabisado ko na. Ang paraan ng pag-bend ng tuhod niya bago tumira ng tres. Ang pagkunot ng noo niya kapag mintis ang tira. At ang paraan ng pagpunas niya ng pawis gamit ang jersey niya. Lahat yan
nakatatak na sa utak ko. Minsan nga, nahuli ko ang sarili kong nakatitig ng matagal. Kapag tumitingin siya ng pabalik, mabilis akong umiiwas. Kunwari may inaayos na sintas sa sapatos ko. Ang hirap magtago kapag ang taong gusto mo ay laging nasa harap mo. Takot ang pangunahing dahilan kung bakit nanatili akong tahimik. Takot na mawala ang pagkakaibigan namin. Takot na pandirian niya ako. Takot sa sasabihin ng ibang teammates at ng mga tao sa paligid namin. Sa mundo ng sports, may mga hindi pa rin bukas ang isip sa ganitong klaseng pagmamahal. Ayokong maging dahilan ng gulo ng team. Ayokong mailang si Paulo sa akin. Kaya tiniis ko. Tiniis ko ang selos kapag may mga babaeng nagpapapicture sa kanya pagkatapos ng game. Tiniis ko ang sakit kapag nagkukwento siya tungkol sa mga crush niya. Tagapayo, taga-suporta, yun lang dapat ang papel ko. Pero dumating ang punto na parang sasabog na ako. Yung bigat sa dibdib ko, hindi na kayang dalhin ng pagiging best friend lang. Isang Martes ng gabi yun, katatapos lang ng isang grueling na practice. Dahil malapit na ang finals, pagod na ang lahat. Isa-isa nang nag-aalisan ang mga teammates namin papuntang shower room. Nagmamadaling umuwi. Ako, naiwan sa court dahil ako ang assigned na magligpit ng mga bola nung araw na yon. Akala ko ako na lang mag-isa. Ang tahimik na ng gym. Tanging tunog na lang ng pagtalbog ng bola na hawak ko ang naririnig ko. Biglang bumukas ang pinto ng locker room. Lumabas si Paulo. Nakatawal pa sa leeg at may bit-bit na sports drink. "O Alex, nandito ka pa pala," sabi niya. Lumapit sa akin. Amoy ko ang pinaghalong sabon at konting pawis sa kanya. Ang bango pa rin niya kahit pagod. Oo. Tinatapos ko lang ligpitin tong mga bola," sagot ko. Hindi makatingin ng diretso. Ang lakas na naman ng tibok ng puso ko. Heto na naman tayo. "Tulungan na kita," alok niya. Kumuha siya ng bola at nagsimulang mag-shoot kahit nakatsinelas na lang siya. Shoot. Swiss. Ang galing talaga niya kahit kailan. Habang pinupulot namin ang mga nagkalat na bola, naramdaman kong bumibigat ang hangin. Ewan ko ba, parang may tensyon na hindi ko maipaliwanag. Tinititigan ko siya habang nakatalikod siya. Nagsushoot sa free throw area. Ang lapad ng likod niya, gustong gusto ko siyang yakapin mula sa likuran. "Paulo," tawag ko sa kanya. Mahina lang, pero sapat para marinig niya sa tahimik na gym. Tumigil siya sa pagdidribble at lumingon. "Bakit Lex? May problema ba?" Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Ganyan siya palagi, concern sa akin. Mas lalo tuloy akong nahihirapan. Humugot ako ng malalim na hininga. Ito na ba yun? Ito na ba ang oras? Pakiramdam ko, nasa foul line ako. Huling segundo ng championship game at nakasalalay sa akin ang lahat. Ang kaibahan lang, mas nakakatakot ito kaysa sa kahit anong laro. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Panimula ko. Nanginginig ang mga kamay ko, kaya binitawan ko na lang ang bolang hawak ko. Gumulong ito palayo sa amin. "Ano yun? Tungkol ba sa laro kanina? Ayos lang yun, bawi tayo next game," sabi niya.
Pilit na pinapagaan ang sitwasyon. Hindi niya alam kung gaano kalayo sa basketball ang sasabihin ko. Umiling ako. Hindi tungkol sa basketball, Paolo. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Bahala na. Tungkol sa atin. Tungkol sa nararamdaman ko. Nakita kong kumunot ang noo niya. Naguluhan siya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lumapit ako ng konti. Isang hakbang lang. Pero parang ang layo ng tinahak ko. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Parang naririnig ko na sa tenga ko. Paolo, matagal na to. Simula pa ng freshman tayo. Nagsimula na ako magsalita. At parang gripo na nabuksan. Hindi ko na mapigilan. Lagi kitang pinapanood. Hanga ako sa'yo sobra. Hindi lang bilang player, kundi bilang tao. Ikaw yung tipo ng tao na madaling mahalin. Huminto ako sandali para huminga. Nakatitig lang siya sa akin. Blanko ang ekspresyon. Hindi ko mabasa kung galit ba siya, nandidiri o naguguluhan lang. Ang katahimikan sa pagitan namin ay nakakabingi. Ang totoo niyan, Paolo, pikit mata kong sinabi. Gusto kita. Hindi lang bilang kaibigan. Hindi lang bilang teammate. Higit pa doon. Mahal kita, Paolo. Pagkasabi ko noon, parang gumuho ang mundo ko. Nasabi ko na, wala na talagang bawian. Hinihintay ko na lang ang suntok, ang mura o ang pagtalikod niya. Handa na akong masira ang pagkakaibigan namin. At least, nasabi ko ng totoo. At least, malaya na ako sa lihim na to. Ilang segundo rin siyang hindi nakakibo. Para siyang rebulto sa gitna ng court. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahina kong paghikbi na pilit kong pinipigilan. Nakayuko na ako. Hindi ko kayang tignan ang reaksyon niya. Tapos, naramdaman ko ang kamay niya sa balikat ko. Hindi ito yung malakas na tapik na pang bro. Mahigpit ito. Mainit. At may halong pag-iingat. Nag-angat ako ng tingin. Hindi siya galit. Sa katunayan, parang nakahinga siya ng maluwag. May lungkot sa mga mata niya na, pero may halong tuwa din. Alex, bulong niya. Ang boses niya, basag din, katulad ng sakin. Totoo ba yan? Hindi mo ako pinagtitripan? Umiling ako ng mabilis. Tumulo na ang luha ko. Mukha ba akong nagbibiro? Ilang taon ko tong tinago, Paolo. Takot na takot akong layuan mo ko. Bumuntong hininga siya ng malalim at napahawak sa batok niya. Tumawa siya ng mahina pero walang halong pang-iinsulto. Tawa ito ng relief. Tangina, Alex, sabi niya. Nakangiti na pero nangingilid din ang luha. Akala ko, ako lang. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Lumapit siya lalo sa akin hanggang sa maramdaman ko ang init ng katawan niya. Manihit ka ba talaga? O sadyang magaling lang din akong magtago? Hinawakan niya ang magkabilang balikat ko at tiningnan niya ako sa mata. Mata sa mata. Matagal na rin kitang gusto, Alex. Siguro mas nauna pa nga ako sa iyo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Pero sa magandang paraan. Hindi ako makapaniwala.
Si Paulo, ang MVP, ang ultimate crush ng bayan. Gusto rin ako. Pero paano? Bakit hindi mo sinabi? Tanong ko, naguguluhan pa rin. Sa tingin mo ba madali yun? Sagot niya. Takot din ako, Alex. Takot akong masira yung team. Takot akong hindi mo ako matanggap. Kasi di ba, tayo yung mag-best friend. Tayo yung mag-bro. Akala ko hanggang dun lang talaga tayo. Akala ko ako lang yung nag-iilusyon. Inamin niya na kaya siya laging nagyayayang kumain sa labas ay para makasama ako. Kaya siya laging tumatabi sa akin sa bus kapag may Arubtam games ay para makatabi ako. Lahat ng mga maliliit na bagay na akala ko ay normal na gawain lang ng magkaibigan. May kahulugan pala para sa kanya. Sa gabing yon, sa gitna ng basketball court, nasaksi sa lahat ng pawis at pagod namin. Nawala ang lahat ng takot, pag-aalinlangan. Ang court na dating lugar ng kompetisyon ay naging lugar ng aming confession. Hindi kami nagmadali. Walang marahas na eksena tulad sa pelikula. Payak lang. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kamay na laging nagpapasa ng bola sa kanya. Ngayon ay hawak na niya sa ibang paraan. Magaspang ang mga palad namin pareho dahil sa laro. Pero nang nagdikit yon, pakiramdam ko, yon ang pinakamalambot at pinakatamang bagay sa mundo. Niyakap niya ako, mahigpit. Yung yakap na punong-puno ng ilang taong pagtatago at pangungulila. Naramdaman ko ang bilis ng tibok ng puso niya sa dibdib ko. Kasing bilis din ng sakin. Sa yakap na yon, naramdaman kong ligtas ako. Na okay lang maging ako. At okay lang na mahalin ko siya. Sorry kung natagalan ako. Bulong ko sa balikat niya. Okay lang, sagot niya. Hinahagod ang likod ko. Ang importante, nasabi mo na. Ang importante, alam na natin ngayon. Nanatili kaming magkayakap doon sa gitna ng court ng ilang minuto. Walang ibang tunog kundi ang mga paghinga namin at ang mahinang ugong ng aircon ng gym. Sa mga sandaling yon, kami lang ang tao sa mundo. Walang coach, walang teammates, walang mapanghusgang lipunan. Kami lang ni Paulo. Dalawang pusong nagkatagpo sa ilalim ng ring. Nang humiwalay kami ng yakap, pareho kaming nakangiti. Kahit mugto ang mga mata, kinuha niya ang isang bola sa sahig. One-on-one, hamon niya, nakataas ang kilay. Bumalik ang pagiging mapaglaro niya. Tumawa ako at pinunasan ang luha ko. Sige ba, pero huwag kang iiyak pag tinalo kita. Naglaro kami, pero iba na to sa mga dati naming laro. Wala nang pressure, wala nang pagpapanggap. Bawat shoot, bawat agaw, may kasamang tawa at tinginan na kami lang ang nakakaintindi. Ang sekreto sa basketball court ay hindi na isang mabigat na lihim. Naging pundasyon ito ng isang bagong kabanata sa buhay naming dalawa. Alam kong hindi magiging madali ang lahat paglabas namin ng pinto ng gym. Nandyan pa rin ang takot sa sasabihin ng iba. Pero habang naglalaro kami sa ilalim ng mga patay-sinding ilaw, alam kong kakayanin namin ang lahat. Basta magkakampi kami sa loob at sa labas ng court.